Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob ng sisipanggaling at nakakahawa sa tao. Yun ang napakabigat na problema kapag tayo isang Kristiyano. Ang hirap magpigil. Ang dami-dami nating aaralin, para itong katawan na ito maging katanggap-tanggap sa Diyos. He went on, what comes out of a person is what defiles them, for it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts, come sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All those evils come from inside and defile a person. Ito yung mga bagay na malakas makahawa sa tao. Natunay na sinasabi ng kasulatan, huwag tayong maging ganyan kasi tayo sumusunod sa Diyos. What comes out of a person is what defiles him. Jesus is showing that God cares about actions, but He cares most about the heart. Pwede sabihin ng mga Pariseo, bakit? Hindi naman kami pumatay. Oo nga, hindi nga kayo literal na pumatay, hindi ka literal na sumaksak, hindi ka literal na mahalo. Pero, sa pamamagitan ng inyong mga galit, ay magdadala ito sa inyo sa pagpatay sa tao. Sino ba yung pinatay nila? Eto, pinako nila sa krus. Tama ko ba? Yung galit nila nung una, kada magsasalita yung Jesus na yan. Nasasaktan kami mga Pariseo. Galit na galit kami sa Kanya. Patayin! Yan ang nangyayari. Ayun, anger leads to murder. Jesus is showing that God cares about actions, but He cares most about the heart. 5:28, datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masasamang kangal ay nagkakasala na ng panganganin niya sa kanyang puso. Tumingin pa lang yan. Ito yung pinapanood niya. Makikita sa cellphone Pahilig manood ng porn. No? But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Hindi mo pa hinahawakan Hindi mo pa, wala pang nangyayari. Iniisip mo pa lang. Thoughts and actions. Nakaganyan ka pa lang. Uy. Nagkasala ka na ng adultery. Ganun katindi. Yung equivalent mo sinasabing huwag kang papatay, mapuot ka lang ng tututudong ayaw maalis yan, pumatay ka na. Diba? Ganun katindi yung salita ng Panginoong Yesus. Na siyang, sinasabi niya sa Sermon on the Mount, na ang mga sumusunod sa Kanya, iwasan niyo itong mga bagay na ito. Ano po? Genesis 9:6. Ang magbubuo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao. Sabi, pinatay yung kapwa-tao, ay mabubuo ang kanyang dugo sapagkat sa larawan ng Diyos, nilalang ang tao. Sino lamang ang may karapatang kumuha ng buhay na yan? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala tayong karapatang pumatay. Hindi nararapat sa atin yun. Ganong bagay na masama. Who shedded man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made him man. Parang pinatay mo na rin ng Diyos Doon sa ginawa mong pagpatay sa kapwa-tao, di ba? Sabi, sino ba itong unang kaso? Si Cain at si Abel. Di ba? Hinuhuli lang ng Diyos si Cain sabi ng Diyos. Saan naroon ang iyong kapatid? Pero alam na ng Diyos, pinatay niya. Ang kanyang dugo ay humihingi ng katarungan sa lupa, sa akin. Saan yung kapatid mo? Bakit? Hindi Cain. Ako ba'y tagapagbantay ng kapatid ko? Diba? Yung blood, humihingi ng justice. Bakit mo pinatay yung kapatid mo? Diba? Nagtalo lang yung dalawa na yan. Dahil dun sa naramdaman ni Cain na hindi tinanggap yung kanyang hain. Only those with perfect righteousness will be welcomed into eternity with God based on their deeds. Tanong, paano maalis ang galit sa puso? Anong sagot? Kailangan ng
pagpapatawad, forgiveness. Ako, sa mga taong nakagalit natin. May talata ba yan? Meron. Mateo 6:14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Kung patatawarin, kung ayoko. 15. Datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ang linaw ng talata. Sino tayo ngayon, mga kapatid? Para tayo ay pumatay sa galit. Diba? Pagbayang na lang sa Diyos. Bahala ka na po dito sa tao to, Panginoon. Sa English, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Maraming umaaway sa atin kasi Kristiyano tayo. Diba? Sasabihan pa tayo na, masimba-simba pa kayo. Oo, okay lang. At least kami nagsisimba. Humihingi kami ng tawad sa mga kasalanan namin, linggo-linggo kayo. Nakakahingi pa kayong tawad. Diba? Maraming umaaway. Tatandaan po natin, pero hindi tayo dapat mag-focus sa mga ganun. Patawarin pa rin natin sila, mga kapatid. Kailangan nasa puso at isip ng isang Kristiyano ang pagpapatawad. Dahil alam ng Diyos na tayo'y magkakaroon ng makakagalit o kaaway. Siya nga nagpapakita ka na nga ng himala. Diba? Hindi ba nakaramdam ng galit ang ating Panginoong Yesus? Meron din yan. Nung sinabi niya na, ang bahay ng aking Ama, ginagawa ninyong mga bahay palengke. Tapo natural di magagalit. Huwag mo itatanim. Yun ang delikado pag tinanim. Pauuwi yan sa pagpatay. Pag tinanim mo ng mapakahabang panahon. Di ba? So, kailangan nasa puso at isip ng isang Kristiyano ang pagpapatawad dahil alam ng Diyos na tayo magkakaroon ng mga kagalit o kaaway. Alam niya yan. Laging may puwang ang pagpapatawad sa puso. Ang pagpapatawad ay pag-aalis ng anumang pait sa puso. Anumang kasamaan o kasalanan na nakatanim sa puso ng mahabang panahon. May mga ganong tao na ang tagal mag-release. Upang tayo ay mapatawad, kailangan din natin magpatawad ayon sa salita ng Diyos. Sa ilan pang mga talata? 12:9-10 ng Roma. ADP. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Ito'y usaping magkakapatid. Ano po? Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ganda ng message. Ano? Message of reconciliation. Yan ang mensahe ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng pagkakasundo. Love must be sincere. Hate what is evil. Ito kasi sa di ba yan? Sa evil yan Cling to what is good. In love of the brothers, be tenderly affectionate one another. In honor, prepare one another. Praktikal na aplikasyon. Sa buhay Kristiyano ay madaming pagsubok sa ating pananampalataya. Isa na dyan ang ating mga nakagalit o nagalit sa atin. Inaasahan ng Diyos na bilang tagasunod niya ay magkakaroon ng bisa ang kanyang salita sa ating mga puso at isipan. Yun. Idalangin na lang natin sila sa Diyos. Sinaktan ba tayo? Idalangin na lang natin. Ano ba? Nalalaman ng Diyos kung sino tayo sa kanyang harapan. Patawarin mo kami, Panginoon. Panghuling talata. Sapagkat ang galit ng tao, ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Ayaw ng Diyos siya. Totoo, mahirap. Mahirap to